1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre. Kanina galing ako sa school, So, binisita ko sila, nagulat sila. Kasi, ako kasi bakasyon na, pero sila hanggang bukas pa. Pero bukas pupunta ako ng school pa din kasi bukas celebration namin ng Sungkran Festival. So, last day namin bukas. Kaya, I'm so excited and I'm so happy. So, yun na nga. At syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa love and support na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At sa mga makasolid na makamama Sam dyan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, simulan na natin ang ating chika. Eto nga, Atisa Manalo, umere na. So, eto na nga, nag-artista na talaga tuluyan ang Maria Atisa Manalo, ang ating Miss Universe Philippines 2025. At syempre, nandoon nga siya sa Sagani ba yun? So, yun, sa GMA 7. At eto nga, gumanap siya bilang Batalumang Halia. So, yun. Napakaganda ni Atisa. Hindi ko pa napapanood, actually. Hindi ko pa napapanood yung episode na yan. Kasi nga, di ba, galing na ako school. So, mamaya, papanoorin ko. So, sana panoorin din ninyo at supportahan natin si Maria Atisa Manalo. Pero sa nakita ko naman, ang ganda-ganda ni Atisa talaga, no? Bagay talagang maging reyna, di ba? Sa Sagari. Sagari ba yung yung teleserye? So, mamaya, sisilipin ko. And then, so sana magkaroon pa siya ng marami pang project at maraming challenging role, 'di ba? Kasi para hindi lang naman siya beauty queen, sana makita din natin siya na umacting talaga as in drama o kaya kontrabida, 'di ba? So good luck kay Atisa Manalo and laban yan. So yon. So I'm so excited for Atisa ha. So magandang panimula to sa kanyang career at looking forward ako kung ano pa yung mga makikita nating eksena kay Maria Atisa Manalo Panalo. So yon. At para naman sa sumunod nating chika, eto nga, pambato ng Pateros. Maraming nagtaka kung bakit ganong evening gown ang kanyang suot noong preliminary evening gown. Parang cocktail dress, di ba? So, si Kenneth Marcelino, may message ko. Sabi ko, Kenneth, bakit ba ganun yung pinrovide ninyong evening gown para kay Patero, sa kapatid mo? So, sinumagot dito si Kenneth sa akin. Ang sabi niya, Mama Sam, ito yung sketch, pinakita niya yung sketch. Sobrang ganda ng sketch. Pero, sabi ko, parang hindi naman ganun yung nakita natin ng final. So, yes, maganda yung shape doon sa sketch, and then plus yung laylayan niya, parang feeling ko nga feathers yung gagamitin doon. Kasi kung feathers yung ginamit doon, bongga yun. Oo. Pero hindi ganun na nangyari. Parang nakakaloka. At sabing ganun, ang presyo daw noon ay nasa 80,000 pesos. Talaga ba? So, sabi ko, totoo kaya to? So, yun. Pero kasi si Kenneth na kasi yung nagkukwento sa akin. Kung 80,000 yun, nakakagulat naman. Parang feeling ko,
dapat nasa 20, medyo mahal na nga yun. Actually, yung gown na yun, pag nakita natin, di ba, parang 10,000 or 20,000, pero 80,000 pesos, nakakaloka. So, nakakalungkot sa part nila Kenneth kasi syempre, nagtitiwala sila ng bonggang-bongga pagkatapos ganun yung eksena. So, hindi ko alam kung ano yung totoong istorya at kung ano naman yung panig ng designer. Syempre, hindi naman natin pwedeng kumbaga parang sisihin yung designer ng bonggang-bongga kasi wala naman tayong alam. Baka meron siyang idea or meron siyang iniisip kaya lang hindi magawa kasi baka short doon sa budget, hindi kasya. Kaya ganun na lang siguro yung ginawa niyang resulta. So hindi ko alam, pero nakakalungkot kasi sana nakahataw yung kapatid ni Kenneth kung nabigyan to ng magandang eksena talaga. Actually, yung gown na suot niya, maganda naman, kaya lang parang hindi kasi nag-fit sa kanya. And then parang naging cocktail dress yung dating. Sa akin ha. Pero kung ano man yung dealing nilang dalawa dyan, ayun, sana maayos nila at sana pagdating sa finals ay mabigyan ng bonggang-bonggang justice naman ng designer yung laban dito ni Patero. So yun, so hindi ko alam pero nakakalungkot kasi parang hindi ko alam ngayon kung saan patutungo yung laban ni Pateros dito. I hope na sana maraming natuwa doon sa gown and sana makapasok sa semifinals, di ba? Pero medyo talagang mahirap at malabo sa ngayon kasi nga sa nakita din natin na ang daming kumakabog. Pero kung ano man yung naging problema dyan, ay sana maayos nila ng bonggang-bongga. At doon naman sa designer, sana ay, ayun, may paliwanag niya rin yung side niya para at least naiintindihan natin lahat. Diba? So, yun. So, good luck kay Pateros at sana maganda ang maging resulta ng laban niya dito sa Miss Universe Philippines. So, yun, nakakaloka. Naloka ako. Pero ito, mas maluloka kayo dahil ang ating Miss Cosmo first runner-up ay pupunta sa Puteri, Indonesia. Anong chika mo dito, Mama Sam? Oy, bongga yan. Parang feeling ko hindi makaka-attend yung Reyna mismo. Kaya si Chelsea Fernandez ang pupunta sa Puteri, Indonesia. O, di ba? So, bongga kasi inimbitahan talaga nila si Chelsea manalo. At ayun, makaka-experience siya ng katulad ng mga na-experience noon ng Miss Universe na dinadamitan ng kibaya ba yun? So, yun. So, parang panalo yan. So, abangan natin si Chelsea kung ano nga ba ang magiging eksena. At in fairness naman sa Puteri, Indonesia, no, hindi nila nakakalimutan talagang imbitahan ang mga queens natin sa kanilang mga pageant. So, ayan. Nung nakaraan ba may pumunta ba? Parang feeling ko meron. Pero ngayon, mas bongga kasi syempre si Chelsea Fernandez na yan from the Philippines. So, yun. So, dito pinatutunayan na yung pagmamahal ng bawat country ay sa mga queens ay nandoon. Either na alam naman natin na minsan ang Indonesia ay medyo parang, alam mo yun, yung ibang tagahanga ay inaaway yung mga queens natin. Pero, syempre yung mga organization naman at saka yung mga involved talaga sa pageant. So, naiintindihan at pinupuri nila yung mga reyna natin. Kaya, mabuhay. O, diba? So, yeah, laban. And then, of course, para sa sumunod na chika, ito nga, MGI All-Stars. So, ito, ginulat tayo ni Imelda Sweihart dito sa pagsali niya dito sa MGI All-Stars last night. So, kahapon lang kasi nagkaroon ng announcement at talaga nagulat yung iba. Sabing ganun, magiging madrama daw ang eksena dito sa MGI All-Stars kasi nga daw, kasali nga daw itong si Imelda dito. Nakakaloka naman. Bakit? Sa tuwing sasali ba si Imelda sa mga sa mga pageant, lagi bang may drama? Napapansin ba ninyo? So ako para sa akin, tulad nga na sinabi ko kanina, ang pagsali sa pageant, dapat alam mo kung ano ang nakasaad sa kontrata. And then, bukod doon, dapat alam mo talaga yung rules and regulation ng bawat pageant na sinasalihan ng bawat kandidata. Kasi, sa totoo lang, kahit saan ka pumunta, meron naman silang mga, yung closed door na, alam mo yon, ito ang kailangan namin, ito ang gusto namin,
Kasi naka-attend ako sa Mr. International at ganun nga, meron silang orientation at sinasabi ng organization yung mga rules and regulation doon sa pageant. So, dapat naiintindihan nyo ng bawat kandidata. Sa kapag sumali ang isang kandidata, dapat alam niya sa sarili niya kung alam mo yon na parang yung limit na tinatawag kasi hindi naman to para sumali ka para sa ilabas mo yung kung ano yung eksaktong nararamdaman mo sa lahat, di ba? Kasi hindi maiintindihan yon ng organization. So, polite ka nilang tinanggap, dapat polite ka din sa mga actions. So, yon. At yung ego, medyo sana babaan. Ganon. So, dapat alam mo yon, aware ang bawat kandidata na kahit sino sumasali. So, ngayon, nandito si Imelda after niyang maligwak dito sa Miss Universe Philippines. Ako, medyo nalungkot ako sa part na yun sa nangyari sa kanya. Kasi, kung tutuusin naman, may laban naman. Kaya lang, ganun nga yun nangyari. So, wala tayong magagawa. Pero kasi hindi solusyon ang pagsali sa iba't ibang klase ng pageant para lang ma-prove mo sa sarili mo o ma-prove mo sa kanila na look at me. Ganon, di ba? Look at me. So, yun, parang ganon. So, medyo kinagulat ko to kasi parang ang feeling ko, ang bilis ng desisyon, parang pinag-isipan ba to? Tama ba ang pagsali niya? So, makakatulong ba talaga sa karera niya ang pagsali niya ng MGI All-Stars? At kaya niya ba itong ipanalo? Kasi, di ba, hindi ka naman sasali dyan na parang hindi lang magiging contestant lang ako dyan o makikigulo lang ako. So, I hope na sana lahat yun na pag-isipan, na pagplanuhan, at syempre, prepared sa lahat ng aspeto para manalo, di ba? And then, looking forward ako kung ano nga ba ang eksena na ipapakita dito ni Imelda at kung siya nga ba ay kakabog ng bonggang-bongga. So, ayun. So, good luck. Kasi medyo diyan talaga, waiting talaga tayo sa magiging ganap niya dyan. And then, iniisip ko na lang, kasi baka kasi prepared na siya for the evening gown, ayun, meron na siyang evening gown, preliminary gown, national costume, baka meron na siya noon. Hindi lang niya magagamit. Kaya siguro, naghanap sila ng paraan na para saan ba tayo pwedeng sumali na ongoing na pageant. So, nagkataon naman ang MGI All-Stars ay open sa lahat, di ba? So, yon. Kaya siguro talaga sumali na siya dito. Pero sana lang talaga sa pagsali niya dito ay maging maayos at makabawi si Imelda sa mga issue na nangyayari ngayon sa kanya, sa ingay ng pangalan, at sana tuloy-tuloy na yan. So, mabuhay ka, Imelda, and good luck sa laban mo dito sa Miss Grand All-Stars. So, di ba? Nakakaloka. Ay, nakawindang talaga ako. Pero eto, mas mawiwindang kayo. Dapat daw kasing ganda ni Oksana ang ipapadala natin sa Puerto Rico kung gusto nating manalo ng Miss Universe. To be honest ako sa lahat ng mga nagko-compete, syempre, nire-respeto natin to, yung mga kandidata dito. At lahat sila may chance. May chance na manalo. Kahit sino sa kanila pwede manalo ng Miss Universe Philippines. Pero, ang iniisip ko, sana ang organization, kung gusto natin talagang makarating sa top 5, ma-maintain natin yung posisyon natin doon, or gusto nating manalo, magpadala kayo ng better. Magpadala kayo ng alam ninyo na may laban sa international stage. Alam ninyo na kaya niyang manalo at makipagsabayan sa Miss Universe. Hindi yung okay, kasi ito kasi siya kasi yung pinakamagaling at kaya siya yung nanalo. Tapos ang ending, dahil gusto ng tao, gusto ninyo, so nga tayo pagdating sa Miss Universe. Tapos magagalit kayo doon sa organization. So maraming beses na ganito ang nangyari sa Pilipinas. Sana natuto na tayo sa mga sitwasyon. Kasi minsan naman na tayong nagpadala ng gusto nila eh. Minsan na rin tayo nagpadala ng mga gusto ninyo. Di ba?
pero ang ending, ligwak tayo. So mabuti nga yung kay Atisa na ilaban niya ng bonggang-bongga At ayun, nakarating si Atisa sa Miss Universe at nag-top 5. So ibig sabihin, hindi mali na pinili natin si Atisa na ipadala sa Miss Universe. And then, nakita naman natin na talagang nag-penetrate. Dapat ganun yung mindset, ganun yung na parang hindi lang dahil sa gusto ng fans o gusto ng mga tao. Dapat yung talagang alam mo na may ibubuga. At umaasa ako sa organization ng Miss Universe Philippines na pipili sila ng tama, pipili sila ng alam nilang na pwedeng makarating hanggang sa dulo ng kompetisyon. Na medyo mahihirapan din naman yung mga candidates ng ibang bansa sa pambato natin, di ba? So, we have to be wise pagdating dito. Kasi, lalo na may organization na ganito na medyo parang, gewang-gewang ang pageant nila. Pero, yung may-ari ay dapat ay makita sa simula pa lang na okay, si Philippines may laban, papasukin natin. Hindi yung maiitsupwera ka na lang dahil hindi naman siya kagandahan, bayaan mo na siya dyan. Diba? So, yan. So, good luck and wish all the best sa darating na coronation ng Miss Universe Philippines. I'm so excited. I hope na sana hindi tayo disappointed sa resulta. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, speaking of Miss Universe, Mr. Nawat, hindi tutulong sa organization ng Miss Universe sa kung hindi hawak yung tinutukoy niya na may-ari ng Miss Universe ngayon. So, ano nangyayari? So, hindi ko alam kung ano yung eksaktong nangyayari. Kasi wala naman ako narinig kay Mr. Nawat na ganun. Pero, ang tanong ko kasi, si Mr. Nawat, willing pa bang tumulong? After, willing pa ba tumulong after ng, ng tawag dito, nangyari sa kanya dito sa Miss Universe noong last year, di ba? Kasi yun yung iisipin mo na parang after nila may stress, after na ang daming kuda, ang daming eksena, parang gusto mo pa ba? Ganyan din ang mangyari sa'yo sa susunod na position mo dyan. So, hindi ko alam kung sino na nga ba ang tunay na may-ari ng Miss Universe na tinutukoy dyan sa social media. Pero kung meron man, ay maging happy tayo. Pero hindi ko alam kung ano ang plano sa Miss Universe 2026, but I hope na sana mabigyan tayo ng magandang resulta at magandang pageant show nila, di ba? So, yon. At sana natuto na rin sila doon sa mga eksena nila nung nakaraan taon. Dahil kung ipipilit pa rin nila yung mga ganyang eksena, utang na loob, tigilan na ninyo ang Miss Universe. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Windang talaga ako. So, magkaalaman. Pero eto, magkaalaman. So, tingin mo ba, Mama Sam, malakas pa rin ba ang laban ng pambato ng La Union sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to? To be honest, hindi pa rin nagbabago ang tingin ko after ng evening gown competition kay Bea Milan na siya ang makakakuha ng corona ng Miss Universe. Hindi naman ako yung tipong tao na parang, gusto ko to, ito maganda to. Yung paipa-iba. Sa ngayon, nakikita ko yung mga possibility na pwedeng umano sa kanya. Ano ba to? Pwedeng maeksenahan siya ng bonggang-bongga. Like example, andyan dyan syempre si Taguig. Isa yan sa mga nakikita natin malakas. April Smith, nakikita din natin malakas. And si Nicole Bormeo, si Baguio, si Laguna, di ba? Mga possibility na biglang sila mag-shine at bigla sila ang maging Miss Universe na hindi mo inaasahan. Pero nandoon pa rin ako sa part na parang, I think it's La Union pa din. Sa nakikita ko, La Union pa rin ang lead dito sa Miss Universe Philippines. Kasi yung iba talaga, nakikita pa rin talaga na parang, okay, malakas talaga siya. So, yon. So, ako, tamang timpla, tamang galawan lang ang binibigay nila Union. So, wala akong nakikitang mali doon sa ginawa niya sa evening gown. So, kung yung sa iba ay para sa inyo ay number 7 siya, number 5 siya, o number 10 siya, sa inyo yon. Pero ako kasi, kahit sabihin pa natin, nag-number 3 siya dyan sa evening gown, sa listahan mo, kapag gumuda naman to, ayun. So, medyo talagang malakas talaga ang La Union at kaya niyang ipanalo to. So, ngayon, nandoon ako na paano niya
haharangan yung mga nagbabanta na pwedeng kumuha ng corona ng Miss Universe Philippines. Katulad ni Taguig, nako, isa to sa mga malakas, di ba? Si April Smith, ang performance, di ba? And then, nandiyan din si Nicole Borromeo. Katulad ng mga nabanggit natin kanina, either Baguio, na alam natin na sigurado pagdating sa com skills. So, ayun na lang yung babantayan natin dyan. Pero sasabihin mo na, ay, nako, mawawala sa top 5 yan si Bea. Imposible. Ngayon pa lang, Bea and Taguig, sigurado ako, nasa top 5 sila. Isama mo pa si Nicole Borromeo. Isama mo pa si Baguio. Oho. So, hindi ko na alam kung si April tutungtong din ng top 5. Pero parang feeling ko sa performance na pinapakita niya, malinaw na nasa top 5 din si April. So, parang feeling ko sa ngayon ang possibility na makarating talaga sa top 5 yung mga nabanggit nating kandidata. Patingnan natin kung may makakasingit nga ba na iba pa. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow o nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more update and syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.